2010, International Year of Biodiversity. Ito ang taon kung kailan nilalayo ng mga gobyerno at environmentalists na panatilihin ang balanse ng mga nilalang dito sa mundo. Pero ano nga ba ang biodiversity at anong kinalaman natin mga tao ukol dito? Ang biodiversity ay ang sukatan ng buhay ng mga nilalang sa partikular na lugar. Magmula sa pinakamainit na disyerto, masusukal na kagubatan, at pinakamalalim na karagatan. Magmula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa pinakadambuhalang hayop. Ang bawat nilalang sa mundo ay magkakaugnay. Tayo ay magkakaugnay. Ito ang buhay. Ito ang biodiversity. Ang pagkaugnay-ugnay ng tao ay siya mismong nagpapaikot sa mundo. Kaya paano na lang kung mawawala ang ugnayang ito? So wag na tayong lalayo. Tingnan natin sa Pilipinas, sa pinakasikat na Ilog Pasig. Noong dekada 90, diniklara ang Ilog Pasig bilang isang patay na ilog. Kasama na rito ang basihan ng pagkawala ng mga likas na yaman na naninirahan sa nasabing ilog. Tanging ang mga isda at halaman lamang may kakayahang mamuhay sa maruming tubig ang natirang namumuhay rito. Noong araw, merong humigit kumulang 25 species ang dapat na namumuhay sa Ilog Pasig. Ngunit ngayon, bumaba ito sa 6 na klaseng lamang dagat. Kasama na rito ang tilapia, hito, dalag, kanduli, pleko o janitor fish, imelda at iba pa. Meron namang 2 klaseng halaman na namumuhay sa Ilog Pasig. Nakadagdag sa problema ng Ilog Pasig ang biglaang pagdami ng mga plekos o janitor fish. Ang mga plekos na ito ay naging mabigat na suliranin ng mga mangingisda sa Ilog Pasig. Dahil sa pagdami ng mga janitor fish na hindi naman pwedeng kainin at hindi pwedeng gawing pangkabuhayan, unti-unting nawalan ng tirahan ang mga natural na ninirahan sa Ilog Pasig. Pero ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng Ilog Pasig ay ang pagkontamina ng mga tubig at ang pagdami ng mga basurang nagkalat dito. Bakit nga ba dumumi ang Ilog Pasig? Bakit po ba madumi ang Pasig River sa palagay nyo? Unang-una kasi maraming factory na nasa paligid, yung mga oil, yung tinatawag nilang oil spill, yun, pumupunta sa tubig, kaya ganyan, marumi. Tapos yung maraming squatter area na malapit, balit tinatapon na lang nila yung basura nila dito. Sa tingin mo, bakit po ba madumi ang Pasig River? Unang-una dyan, kasi una na talagang nakapapadumi ng Ilog Pasig sa mga tao, di ba? Sino bang ibang magdudumi dyan kundi tayo rin, di ba? Tayo yung nagtapon ng basura. Kaya yun, sa kakatapon ng tao, pagiging pabaya ng tao, tayo rin yung naapektuhan. Ay sobrang dumumi na yung Ilog Pasig. Toxic na talaga yung tubig sa Ilog Pasig. Oo, malaki ang kinalaman ng tao. Kasi sila naman sila yung gumagamit ng kalikasan. Sila rin yung maninira ng kalikasan. Ang sabi nga nila, tao raw ang pangunahing dahilan ng pagdumi ng Ilog Pasig. Dahil nga naman, tao lang ang may kakayahang gumawa ng mga pabrika ng langis sa tabi ng ilog, na siyang dahilan sa pagkontamina ng mga tubig rito. Tao rin ang may kakayahang gumawa at magtapon ng mga plastic bags sa Ilog Pasig. Ang dating ilog na dating nagbigay buhay sa buong Kamaynilaan ay ngayon naging isang masukal at maruming ilog. At dahil nga sa pagdumi ng ilog, hindi na nakakayanan ng ilang lamang dagat ang mamuhay rito. Karamihan sa mga ito ay nangamamatay dahil ang ilang isda ay walang kakayanang mabuhay sa tubig alat, na siya namang natatanging hangganan ng Ilog Pasig. Sabi nga nila, there are no ifs in history. Paano kaya kung wala ang mga pabrikang to? Paano kung wala ang mga squatter na naninirahan sa tabi ng ilog? Paano kung punong-puno ng mga signs ang tabi ng Ilog Pasig? Di pa huli ang lahat. May pag-asa pa.
Para sa akin, wala na eh. Unang-una kasi, hindi nila matatanggal yan, yung mga factory. Kasi, isa sa income ng ano nila yan, city. Pangalawa, yung mga squatter, syempre, kahit pinapaalis sila, bumabalik pa rin ang bumabalik. Dahil wala naman silang titira. Siguro, may pag-asang gumanda, pero unlike nung una, hindi na ganun talagang sobrang linis ng tubig, di ba? Pero may pag-asa namang malinis. Kasi magagawa naman yung magtutulungan yung mga tao, di ba? May pag-asa. Total, tayo rin naman mga tao ang dahilan kung ba't namatay ang Ilog Pasig. Dapat tayo rin mga tao ang gumawa ng paraan para ito'y muling buhayin. Kapaunlang. Siguro, pag may mga nag-lunch na, kunyari, katulad ng takbo para sa Ilog Pasig, well, sasama tayo dun para makita naman nila na tumutulong din tayo para umunlad pa yung Ilog Pasig. Kailangan talaga makita sa mga estudyante yung kung gusto nila maging malinis. Kasi, sino ba mag-i-start tayo rin, di ba? Kailangan, kahit yung sa simple mga kalat dito, kailangan linisin. Hindi tayo yung tapon lang dito, tapon dyan. Di ba may proper waste, tapon. Siguro yung simple pagtatapon na lang ng basura natin sa tamang basurahan. Ganun lang kasimple. Pwede mo nang tulungan sa ang Ilog Pasig. Ika nga nila, no man is an island. Pero, di lang naman tayong mga tao na namumuhay sa mundo. Kaya dapat, no living thing is an island. Kaya sa bawat pag-abuso mo sa kalikasan, ay para mo na rin pinapatay ang sarili mo. At ang susunod pang mga henerasyon. Ngayon ang panahon na hindi lang dapat tamang pagtapon ng basura ang gawin natin. Kundi dapat makilahok rin tayo sa mga aktibidad pang kalikasan. Bantayan natin ang kalikasan at linisin ito. At ipahayag sa lahat ang tamang impormasyon sa pangangalaga ng ating kalikasan.